Sa statement po na ito ng pamunuan ng INC, tila nilaglag na nila etong si Sara Duterte. Sana nga magkatotoo ito eh. Kasi ang sabi, pakinggan daw ang sinasabi ng taong bayan. Dahil kung talagang totoo kayo sa mga ipinaglalaban nyo at totoo itong sinasabi nyo na dapat pakinggan ang taong bayan, yung INC po ay hindi kabuuan ng taong bayan. Maliit lang yan. Dahil ang totoo, mas nakararaming Pinoy or mas maraming Filipinos ang sumusuporta sa impeachment. So kung ganyan ang panawagan nyo na pakinggan ang taong bayan, good job! Dahil ang boses po talaga ng taong bayan ay ipa-impeach si Sara Duterte. Taong bayan hindi po taong social media dahil marami pa ring trolls na naandyan. Okay? Ang sinasabi kasi, 240 lang daw yung signature. Kumpara daw sa 32 million. Kahangalan talaga na. Yung mga kongresista po ay nagre-represent ng kanilang nasasakupan na distrito or probinsya. Nang ibig sabihin, siguro naman ay kinonsider nila kung ano yung panawagan, kung ano yung kahilingan din ng kanilang mga constituents. May suhulan daw kasing nangyari. O, di patunayan nyo kasi. Hindi yung kayo ay gagawa ng mga peking information na naman, parang patunayan or parang kuno ay sabihin na may suhulan. Ito, nananawagan kami ayon sa INC ng Kapayapaan dahil yon ang naririnig namin. Kahit sa hindi namin miyembro. Ito kasi yung masaklap dyan eh. Ano po ba ang problema ng bansa natin? Bakit ganito ka pursigido kayo na manawagan ng kapayapaan? May kaguluhan po ba? O ay kung totoo na may kaguluhan, so di alam nyo kung sino talaga yung nanggugulo ng ating bansa. At yan po ay si Sara Duterte at ang mga nasa paligid ni Digong. Hindi po ba tama na ganun ang sitwasyon natin? So tama lang na pakinggan talaga ang taong bayan. So kung talagang nakikinig sila daw sa sinasabi ng ating mga kababayan, dapat daw ay pahalagahan yung sinasabi ng mga taong bayan o ng taong bayan. Gusto ko yon. At eto na nga, nangyari na. Pinahalagahan po ng mga kongresista ang gustong mangyari ng mga kababayan natin, ng taong bayan. Good job!